Paano natin haharapin ang meltdown at shutdown sa bahay? Kind warriors, kapag ang batang may autism ay nagme-meltdown o nagsha-shutdown, ang pinakaimportanteng gawin natin ay wag nating sasabayan. Ang meltdown ay parang explosion yan ng emotions. Hindi niya ito ginusto, no? Pero overloaded na kasi sila sa pwedeng sa ingay, sa ilaw o sa damdamin nila. Hindi ito simpleng pagtatantrums. Alright? On the other side naman, ang shutdown naman ay kabaligtaran. Tumatahimik siya, umiiyak, minsan hindi gumagalaw, or para siyang naglalagay ng invincible shield kasi sobrang overwhelmed na sila. So, eto yung handling tips ko para sa inyo para ma-manage nyo to ng mas maayos. Number one, stay calm and quiet. Tahimik lang tayo kasi tayo yung magiging safe space nila. Alright? Ikalawa, magbigay ng space. Bigyan natin siya ng lugar kung saan walang masyadong stimuli. Ikatlo, use soft gestures. Huwag natin siyang pilitin magsalita, no? Pwede mong iabot ang paborito niyang toy or item para merong mag-comfort sa kanya. Ikaapat, no? Aftercare, pag kalmado na siya, saka mo siya gently kausapin. I-validate mo ang mga nararamdaman niya and ipaunawa mo sa kanya kung ano yung nangyayari sa kanya. Alright? Hindi natin kayang pigilan ang meltdown or shutdown pero kaya nating gawing mas ligtas ang experience para sa kanila. Peace.